Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, tawagin mo na lang ako sa pangalang Jelay. 36 anyos at kasalukuyang naninirahan dito sa Mandaluyong. Magmula nang mapakinggan ko ang programa mo, ninais ko na talaga magpadala ng liham upang ibahagi ang kwento ko. Sa palagay ko kasi, marami ang makaka-relate sa akin, lalo na ang mga taong minsan ang winasak ng pag-ibig. Pero bago tayo mapunta sa tinatawag nilang exciting part, uumpisahan ko muna ang lahat sa pinakasimula. Tony, lumaki ako sa isang buo at masayang pamilya. Nag-iisang anak lang ako, kaya lahat ng atensyon, pag-aalaga at pagmamahal ay naibigay sa akin. Habang nagdadalaga, nasaksihan ko ang pag-iibigan ng mga magulang ko na sina Papa Rogelio at Mama Delia. Kaya nangarap ako na sana balang araw magkaroon ako ng sarili kong magandang pag-ibig. Hanggang sa nakilala ko si Boyet. 22 anyos lang ako noon at nag-uumpisa palang harapin ang totoong hamon ng buhay. Mula sa pagiging magkaibigan, nauwi yun sa ligawan at matamis na pag-iibigan. Pagkatapos ng 3 taon na pagiging magnobyo at nobya, nagpasya kami ni Boyet na magpakasal. Tony, tama nga ang sinasabi nila, makikilala mo lang ng lubusan ng isang tao kapag nakasama mo na siya sa iisang bubong. Naging masaya naman ang mga unang buwan ng pagsasama namin. Kahit wala pa kaming 1 taon noon, kaagad na kaming nagkaroon ng anak na siyang plano naman namin sa umpisa pa lamang. Mabait at responsableng asawa at ama si Boyet. May maganda siyang trabaho at maayos na sa pasweldo, kaya nakampante ang loob ko na ibigay ang lahat ng atensyon ko sa anak naming si Marco. Ngunit 1 taon pa lang ang anak namin, marami na akong napapansin sa asawa ko. Mga senyales na alam kong maaaring makasira sa pamilyang inuumpisahan pa lang namin na protektahan at alagaan. Umuwi ka pa. Gising ka pa pala. Pasensya na, kailangan ko nakauwi. Hindi ko kasi napansin yung oras sa dami ng kailangan kong tapusin sa office. Hindi kaya posisyon na ng presidente yung ibigay sa'yo sa sobrang pagod mong yan? Sasabi naman ako sa'yo, di ba kanina? Tinawagan pa kita. Sabi ko gagabihin ako ng uwi. Ano ba hindi malinaw dun? Gagabihin, hindi uumagahin. Simpleng pagtatagalog lang, hindi mo pa maintindihan. Sus, ganun din yun eh. Sige na, pagod ako, okay? Pwede ayaman na ako matulog. Sakit pa ng leg ko. Teka, Hmm. ano yung nasa leeg mo? Ha? Bakit? Sa leg ko? Halika nga rito. Titignan ko ng malapitan. Halika rito, Aray Boyet. ko! Patingin, Sandali sabi! lang! Patingin! Yung damit ko, baka masira yan! Ano ba kasi tinitignan mo sa leg ko? Boyet, anong ibig sabihin ng marka dyan sa leeg mo, ha? Ha? Ayan, humarap ka dyan sa salamin nang makita mo yung nakikita ko. Dalihan mo, tingnan mo. Ano lang yan? Kagat ng langgam. Huwag mo nang pansinin niya, wala lang yan. Sige na, matutulog na ako. Dami yung ginawa kanina sa office.
Bibigyan kita ng 3 segundo para magsabi ka sa akin ng totoo. Ano? Isa. Ano bang problema mo? Wala nga to. Dalawa. Maniwala ka sa akin, wala nga. 3. Jelay, please, pagod na ka. Anong akala mo sa akin ha, boy at tanga? Uto-uto? Alam ko may babae ka kaya magsabi ka na lang ng totoo. Hindi ko alam yung sinasabi mo, Jelay. Ay, hindi ka talaga aamin? Sige, tingnan ko lang kung makakapagsinungaling ka pa sa ipapakita ko sa'yo dito sa phone ko. Ano makalukuhan yan? Wala nga akong babae, ba't ba ayaw mo maniwala? Bakit ayoko maniwala? Oh, ayan! Makikita mo dyan sa cellphone ko yung dahilan kung bakit ayoko maniwala. Ayan, basahin mo, hayop ka! Dali! Dali na, basahin mo ng malakas. Gusto ko marinig na sinasabi mo yung mga kababuyan nyo ng babae mo. Jelay, sandali, magpapaliwanag ako. Wala lang yan, nagbibiroan na kami ni Francine. Ah, nagbibiroan. Oo nga. Seryoso ka? Ha? Ganito ka ba makipagbiroan sa kaibigan mo? Mukhang hindi mo malalaman na mali siya kung hindi mo maririnig mismo. Sige, babasahin ko para sa'yo. Nag-enjoy ako kanina. Ang bango mo. Ang sarap-sarap mo talagang singhot-singhotin. Jelay, tama na nga. Hindi, anong tama na? Hindi pwede. Aba! Ito, meron pa dito. Makinig ka, Boyet! Ito! Sinabi mo sa kanya, oh, kitang-kita ko. Tingnan mo. Ang sexy at ang ganda mo talaga. Tingnan pa lang kita, nananabik na ako. Sana ikaw na lang ang asawa ko. Pahingi ako ng picture para meron akong Tama na nga titingnan yan, sa tuwing... tumigil ka na. Ikaw ang tumigil na! Kapal na mukha mo sabihin sa akin na biroan lang yung ginagawa nyo? Ganyan na ba kababa yung tingin mo sa utak mo, ha? Sige nga, biroan pa ba yan? Sabihin mo sa akin, Boyet! Hayok ka! Ano? Bakit hindi ka makasagot? Akala ko ba magpapaliwanag ka? O, asa na? Di ka na makapagsalita kasi huling-huli ka na, di ba? Hindi ka na makakatanggi kasi may ebidensya na ako sa panloloko mo sa akin. Pinago-bago mo pa yung passcode ng phone mo. Kala mo hindi ko malalaman? I'm sorry na. Sorry. Sorry, yun lang. Sa ilang buwan na panloloko mo sa akin, sorry lang yung sasabihin mo. Boyet, gusto kong malaman kung bakit mo to nagawa sa akin. Bakit mo ko niloloko, Boyet? Ano bang pagkukulang ko sa'yo, ha? Wala. Wala ka naging pag-uulang sa akin, maniwala ka. Aaminin ko na ako na may kasalanan dito. Ako yung hindi na kontento. Ako ang nakalimot sa mga pangako natin. Kaya patawarin mo ako, Jelay. Boyet, hindi ganun kadali yun eh. Hindi mo madadaan sa isang sorry lang lahat ng nararamdaman ko ngayon. Niloko mo ko eh. Ilang beses kong kinumbinsi yung sarili ko na baka naging selosa lang ako. Kaya lahat na lang ng ginagawa mo binibigyan ko ng ibig sabihin. Pinapagalitan ko pa nga yung sarili ko dahil hindi kita nagagawang pagkatiwalaan ng buo. Pero mula sa umpisa, tama naman pala lahat ng kutob ko. May ibang ibig sabihin na pala lahat ng nakikita ko. Jelay, hindi ko na uulitin. Basta patawarin mo lang ako. Ayoko masira ang pamilya natin. Isipin mo na lang si Marco. Paano na lang siya kapag tuluyang nasira yung pagsasama natin? Hindi ko naman mahal yung isa eh. Jelay, ikaw yung mahal ko. Kung ako yung mahal mo, bakit naghanap ka pa ng iba? Ewan ko. Hindi ko alam. Sabihin na natin, wala akong kwentang lalaki dahil kahit pamilyadong tao na ako, kahit meron na akong mabuting asawa, naghahanap pa rin ako ng iba. Pero Jelay, please, maniwala ka sa akin, hindi ko na uulitin to, pinapangako ko sa'yo. Ang hirap na magtiwala ulit, Boyet. Oo, mahal kita. Mahal na mahal kita. Pero hindi ko alam kung kaya pa ba kitang pagkatiwalaan. Jelay, gagawin ko lahat, pagkatiwalaan mo lang ulit ako. Hindi ko kayang mawala kayo ng anak natin, ikamamatay ko yun. Kaya sana pagbigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Jelay, isa lang. Please, nakikiusap ako sa'yo, patawarin mo ako. Pinapangako ko sa'yo, hindi na kita sasaktan ulit. Tony, hindi ko kailanman inakala na mararanasan ko rin pala sa totoong buhay ang bagay na nakikita ko lang sa mga pelikula at telebisyon. Nakilala ko si Boyet bilang isang mapagmahal at tapat na kasintahan.
Sa loob ng halos 3 taon namin bilang magnobyo at magnobya, ni isang beses ay hindi ako nagkaroon ng problema sa kanya. Kaya nga naging buo ang loob ko na magpakasal dahil sigurado ako noon na mamahalin niya ako ng lubusan. Pati na rin ang pamilyang bubuuin namin. Ngunit sa bandang huli nagkamali ako. Labis akong nasaktan sa ginawang panloloko sa akin ni Boyet. Nung gabi na yon, pansamantala muna ako umuwi sa bahay ng mga magulang ko para ipahinga ang kalooban ko. Wala akong ibang ginawa kundi umiyak. At kahit na sinabi ko ang totoong dahilan kina mama, pinili pa rin nilang huwag makialam at hayaan kaming mag-asawa na ayusin yon. Tony, gustong gusto ko nang hiwalayan noon ang asawa ko. Oo, mahal na mahal ko si Boyet, pero nang dahil sa mga nangyari, nawala ang tiwala ko sa kanya. Kaya lang nang makita ko ang anak namin na mahimbing na natutulog, naalala ko ang lahat ng sinumpaan naming mag-asawa. Magsasama kami sa hirap man o ginhawa. At mananatili pa rin sa kanyang tabi kahit sa mga panahong mahirap siyang mahalin. Kaya naman Tony, paglipas ng halos 1 linggo na hindi pa kikipag-usap, pinili kong patawarin ang asawa ko. Nangako naman si Boyet na hindi na niya muling gagawin yon na siyang pinaniwalaan ko. At sa loob ng ilan pang taon, pinatunayan naman niya sa akin na karapat-dapat siya sa ibinigay kong pagtitiwala sa pangalawang pagkakataon. Ginawa ng asawa ko ang lahat upang makabawi sa nagawa niyang kasalanan. Mas naging mapagmahal at malambing siyang asawa sa akin at responsableng ama sa anak namin. Kahit gusto kong magtrabaho noon, hindi na siya pumayag dahil ang gusto niya ay matutukan ko ang paglaki ng anak namin. Ayaw daw niyang sobra akong mapagod para lang matulungan ko siya kahit kayang-kaya naman niyang buhayin ang pamilya namin. At tama naman ang sinabi niya. Ni isang beses, hindi kami nagkaroon ng problema sa pera dahil sa galing at diskarte ng asawa ko sa trabaho niya. Nabibigay niya hindi lang ang pangangailangan namin, kundi pati ang ilang mga luho. Pero Tony, noong mga panahon na yon, heto na naman at marami na naman akong napapansin kay Boyet. Mga senyales na parang nakita ko na rin noon. Madalas siyang gabing-gabi na kung umuwi galing trabaho. Kapag may tumatawag sa kanya, kailangan pa niyang lumabas ng bahay dahil anya, mas malakas daw ang signal doon. Dumalas din ang pagsasabi niya sa akin na may out-of-town business trip siya at ilang araw nawawala. May mga katibayan naman siyang ipinapakita na totoo ang mga business trip na sinasabi niya. Nagpapadala siya ng mga litrato at madalas din siyang tumawag sa amin. Pero iba talaga ang pakiramdam ko. Parang may mabigat na bumabagabag sa akin. Gusto ko ngang ipikit na lang ang aking mga mata at pakalmahin ang puso ko dahil baka nadadala lang ako sa emosyon ko. Pero labis ako naguguluhan. Hindi ko alam kung dapat ko na bang pakinggan ang mga kutob ko o baka epekto lang ito ng panloloko ni Boyet noon. Sabi ng mama ko, normal lang na makaramdam ako ng panghihinala dahil minsan nang sinira ni Boyet ang aking tiwala. Kaya kahit wala namang ibig sabihin ang mga kilos niya, binibigyan ko ng ibang kahulugan. Pero hindi naman siguro ibig sabihin nun, totoo ang mga hinala ko. Tony, pilit kong inalis sa isip ko ang mga hinala kong may ginagawa na namang mali ang asawa kong si Boyet. Ako na mismo ang nagpapalusot para sa kanya.
Kapag gabi siyang umuuwi at sinabi niya na kailangan mag-overtime sa trabaho, iniisip ko na mataas na ang posisyon niya sa kumpanya nila, kaya bumigat na rin ang mga responsibilidad niya. Kapag may mga pagkakataon na nakikita ko siyang may kausap sa labas, sinasabi ko sa aking sarili na marahil tungkol yun sa trabaho. At dahil maingay ang anak namin, kailangan niyang lumabas ng bahay para magkarinigan sila ng kausap niya. Tony, inalis ko ang lahat ng paghihinala sa puso ko at piniling pagkatiwalaan ng aking asawa. Paniwalaan ang mga sinasabi niya. Sabi ko kasi noon, nangako na sa akin si Boyet na hindi na niya ako ulit lulukuhin at sasaktan. Siguro naman nagtanda na siya. At isa pa, bumabawi naman siya sa aming mag-ina kapag alam niyang nagkukulang na siya ng oras sa pamilya namin. Nagbabakasyon kung saan-saan at kapag mayroong pagkakataon lumalabas kami na kaming dalawa lang. Hindi rin kapos ang kanyang pagiging malambing. Pero Tony, isa lang palang malaking palabas ang lahat ng ginagawa sa amin ni Boyet. Dahil isang araw, may isa akong kaibigan na nagsabi sa akin na nakita niya raw ang asawa ko na may kasamang ibang babae. Magkahawak kamay at masayang namamasyal sa mall na malayo sa lugar namin. Hindi sana ako maniniwala pero may pinakita sa akin na litrato at video, kaya sa huli napagtanto kong tama pala ang lahat ng hinala ko. Ang mas malala pa, kilala ko yung babae, Tony. Minsan nang ipinakilala yun sa akin ni Boyet bilang boss niya. Kaya naman kahit may nalalaman na ako, nanatili akong tahimik. Gusto ko kasi na sa pagkakataong ito, si Boyet ang makonsensya at unang magsabi sa akin ng totoo. Ang ginagawa ko na lang ay mas naging mausisa ako. At minsan dinadaan ko siya sa biro na baka meron na namang siyang iba. Hanggat maaari, hihintayin kong si Boyet mismo ang umamin sa akin ng kasalanan niya. Kaya nga lang Tony, ibang tao ang gumawa noon para sa kanya. Kaya ba ginusto mong sa labas na lang tayo magkita? Dahil natatakot ka na baka may gawin ako sa'yong hindi maganda kapag tayong dalawa lang. Matakot? Ako? No. Mas masarap kasing mag-usap sa mga ganitong lugar. Air-conditioned, comfortable chair, at masarap na kape. 'Di ba? Alam mo, kanina ko papilit iniisip kung saan mo hinuhugot yung kakapalan ng mukha mo. Imagine, ikaw pang nag-request na tayong dalawa lang sa personal. At ano naman yung pag-uusapan natin? Kung paano mo inahas yung asawa ko? Kung ano yung mga ginawa mo para landiin siya? Yun ba? Gusto mo bang malaman, ha? Wala namang problema. Malay mo, sa akin mo pa matutunan kung paano hindi maging boring. Kasi sa nakikita ko sa'yo ngayon, ha? Nalaman ko na agad kung bakit ka nagawang ipagpalit ng asawa mo. Ipinagpalit ako ng asawa ko dahil may isang malanding kagaya mo. Oh wait, let me be clear ha. Si Boyet ang unang lumapit sa akin. Asawa mo ang unang nagbigay ng motibo. And let's be honest, any woman would fall for him. Ganon, kaya pinatulan mo naman. Kahit alam mo na may asawa na yung tao, may pamilya. Inuna mo pa rin yung kalandian mo kaysa mag-isip ka ng maayos para gawin ko ano yung tama, ganon? Alam mo, walang magandang patutunguhan tong pag-uusap natin eh. Halata naman na nakikipagkita ka lang sa akin para patunayan kung gaano kakababang klase ng babae. Kaya aalis na lang ako. Sayang oras ko sa'yo. Mahal ko si Boyet. Alam kong mahal din niya ako. Nagmamahalan kaming dalawa. Ay, hindi ka lang talaga malandi, no? Tanga at utu-utu ka rin. Mahal ka ni Boyet.
Mahal ka lang niya dahil nakukuha niya yung gusto niya sa'yo. Yun lang yun. Isang dakilang tanga na naniniwala sa mga sinasabi ng asawa ko. Katawan mo lang ang gusto niyang makuha, hindi puso mo. Dahil kahit anong gawin mo, hindi ikaw ang pipiliin niya. Sigurado ka ba sa sinabi mong yan? Oo, dahil ako ang pipiliin ni Boyet. Ako yung legal na asawa at meron kaming anak. Meron kaming pamilya na pilit mong sinisira. Paano kung sabihin ko sa'yo na dinadala ko ang anak ni Boyet? Anong sinabi mo? 2 buwan na akong buntis. At alam na ni Boyet ang kalagayan ko. Naalala ko pa nga yung unang beses niyang nalaman na buntis ako eh. Alam mo, sobrang saya niya. Nag-celebrate pa nga kami nun eh. Pagmula nun, lahat ng gusto ko, pinibigay niya. Lahat ng inuutos ko, ginagawa niya. Ganon niya ako kamahal at ang magiging anak namin. O ano? Hindi mo siguro inakala na ganon na kahumaling sa akin si Boyet, no? Na hinayaan niyang magkaroon kami ng anak. Ibig bang sabihin nun, hindi na ikaw ang mahal niya? At mali ka sa iniisip mo na ikaw ang pipiliin niya sa huli? Kung ako, tanga, ilusyonada ka naman. Dahil Oh my gosh! Bakit mo ako binuhusan ng tubig? Para matauhan ka dahil para ka nang nananaginip ng gising. Hanga rin talaga ako sa kakapalan ng mukha mo, no? Ang lakas ng loob mong humarap sa akin para sabihin na nabuntis ka ng asawa ko. Para ipangalandakan kung gaano ka kalante dahil pumatol ka sa lalaking pamilyado na. Mukha ka lang palang matalino at edukadang tao. Pero ang totoo, nuknukan ka ng katangahan at kalandian. Bakit ngayon ka lang? Pag-uumaga na. Alam kong alam mo kung saan ako galing. Sa kabit mo? Ano? Sinumbong ba niya sa'yo kung paano ko siya pinagsalitaan kanina sa harap ng maraming tao? Kung paano ko pinagsigawan na wala siyang karapatan sa buhay mo dahil isa lang naman siyang malanding kabit? I'm sorry. Sorry na naman? Pagkatapos ano? Uulitin mo na naman. Hindi ka ba nagsasawang lokohin ako, Boyet? Kasi ako sawang-sawa na. Hindi ko na alam kung ano pa yung pwede kong gawin eh. Hindi ka lang ng babae, binuntis mo pa. Wala ka na ba talagang natitirang respeto para sa asawa mo, Boyet? Sige nga, ipaliwanag mo sa akin. Ipaintindi mo sa akin na mabuti. Bakit mo nga ba kasi siya pinatulan? Ano, dahil ba sa trabaho? Hindi. Ano? Sabihin mo sa akin dahil para na naman ako nababaliw sa kakaisip kung bakit mo na naman ako niloko. Kung bakit nandito na naman tayo sa sitwasyon na to na pinangako mong hindi na mangyayari. Jelay, mahal ko si Salome. Inaamin ko sa una, laro-laro lang pero habang tumatagal kasi napupunta na sa kanya yung pagmamahal ko na dapat para lang sa'yo. Kapag kasama ko siya bago lahat, masaya ako, magaan ang puso ko. Sa akin, mabigat. Na parang hindi ka makahinga. Ganun ba yon? Jelay, magpakatotoo na tayo rito. Kahit nagawa mo na akong patawarin, sa tuwing nakikita mo ko, ramdam ko na yun pa rin ang naaalala mo. Sinabi mo lang na okay na tayo, magsimula tayo sa umpisa, kalimutan na natin ang lahat. Pero ang totoo, hindi naman yun nawala. Eh di ba yun ang hinihingi mo sa akin? Ang patawarin ka? Ang bigyan ka ng pangalawang pagkakataon? Boyet, yun naman ang binigay ko eh. Kahit sobrang sakit ng ginawa mo sa akin, binigay ko pa rin yung inihiling mo dahil mahal kita. Pero hindi yun yung pinaparamdam mo sa akin. Binabantayan mo bawat kilos ko. Kailangan lahat ng gagawin ko sasabihin ko sa'yo. Para na ako nasa kulungan eh. Wala akong kalayaan. Anong walang kalayaan? Nagloko ka nga ulit eh, di ba? Sinasabi mo pa na binabantayan ko yung bawat kilos mo, pero bakit nagawa mo pa rin maghanap ng iba? Boyet, huwag mong baliktarin yung sitwasyon. Huwag mong ibaling sa akin yung kasalanan na ikaw ang may gawa. Kung may pagkukulang man ako sa'yo, hindi yun sapat na dahilan para lokohin mo ako. Maghiwalay na tayo. Ano? Sandali lang, Jelay. Pag-usapan muna natin to. Bakit? Ano bang akala mo?
Papipiliin kita sa pagitan namin dalawa? Papahabain ko pa tong paghihirap ko? Magtitiis na naman, magpapatawad? Hindi na kailangan. Siya yung mahal mo, di ba? Bakit ko ipagsisiksikan yung sarili ko sa'yo? Kakawawain ko lang yung sarili ko niyan eh. Kaya sige na, binibigay na kita sa kanya. Mag-file na tayo ng annulment. Pero sa akin si Marco, kung hindi ka papayag, gagawin kong impyerno ang mga buhay niyo. Kaya kung ayaw mo mangyari yun, Boyet, sundin mo yung gusto ko. Annulment at yung anak ko. Tony, kahit gaano ko kamahal ang pamilya namin, hindi naman pwedeng tatanggapin ko na naman ito alang-alang sa pagsasama namin. Hindi ako maaaring magpakalunod sa pag-ibig na sa puntong tatanggalan ko na ng respeto ang sarili ko. Dahil kung gano'n ang mangyayari, baka masiraan na ako ng bait. Kawawa naman ang anak ko kapag ka nagkataon. Paano ako magiging isang mabuting ina sa kanya? Baka hindi ko siya maalagaan ng mabuti. At ano na lang ang matututunan niya sa akin. Baka lumaki rin siyang katulad ko na laging naloloko. Kaya kahit mahirap at masakit, pinilit kong tanggapin ang katotohanang tapos na ang lahat sa amin ni Boyet. Tony, ipinaliwanag kong maigi sa anak ko ang mga nangyayari. Nagpapasalamat naman ako dahil malawak ang pag-intindi niya. Kaya hindi siya naging katulad ng iba na nagrebelde dahil naghiwalay na ang kanyang mga magulang. Pagkatapos naming maghiwalay ni Boyet, lumipat kami ng anak ko sa bahay ng mama ko at agad akong bumalik sa pagtatrabaho. Nang makaipon ng sapat na pera, kumuha ako ng isang paupahang bahay para makabukod na kaming mag-ina. Mabilis lumipas ang 3 taon at naging maayos naman ang lahat. Nagsama sina Salome at Boyet para alagaan ang naging anak nilang dalawa. Kahit pinoproseso na ang annulment namin, hindi naman nagkulang ang dati kong asawa sa pagbibigay ng sustento at panahon sa anak ko. Dahil nangako kami na ano pa man ang mangyari, hindi kami dapat magkulang bilang magulang. Tony, tulad ni Boyet, meron na rin taong nagmamahal sa akin. Si Ian. 1 taon na kaming hiwalay noon ni Boyet nang pinagbigyan ko ang aking sarili na makipagrelasyon sa iba. Ngunit nagdesisyon ako na ilihim ang lahat sa amin ni Ian. Dahil sa tingin ko, yun ang mas makakabuti para sa akin at para sa anak ko. Happy 2nd anniversary, babe. Happy anniversary din, babe. Thank you sa paglabas sa akin ngayong gabi, ha. Na-appreciate ko yun ng sobra. Paano naman kasi? Sobrang stressed ako sa trabaho. Oh, bakit? Ano nangyari? Ayun, nag-resign kasi yung isa kong katrabaho. Kaya yung mangyayari niyan, ako muna yung sasalo sa lahat ng responsibilidad niya. Yung ginagawa ko, 2 taon na yun eh. Ay, pero wala naman ako magagawa. Alam mo naman, halipin lang tayo ng pera. Kahit ako rin eh. Dinagdagan na naman ako ng trabaho. Kaya masaya rin ako dahil nagkaroon tayo ng oras na makapag-celebrate ng anniversary natin ngayon. Plano ko nga sana na weekend getaway eh. Kahit sa simpleng resort lang. Pero alam ko naman na tatanggihan mo yun. Buti naisip mo yan. Alam mo namang hindi ako pwedeng mawala ng matagal sa bahay, di ba? Kahit nalalaki pa yung anak ko, hindi ko pa rin pwedeng iwan niya ng ganong katagal. Eh, di ba doon na nakatira sa bahay niyo yung mama mo? Oo nga, pero makakahalata kasi sila kapag matagal akong nawala. Kapag nag-usisa pa naman yung mga yan, naku, kailangan detalyado yung sasabihin mo. Paano ko naman gagawin yun, di ba? Alam nga namang sabihin kong boyfriend ko yung kasama ko. Bakit hindi? Sa tingin ko wala namang masama kung yun ang idadahilan mo. Babe, hindi nga pwede, di ba?
Kasi hanggang ngayon, hindi mo pa rin sinasabi sa kanila na may boyfriend ka na. Ay, Jelay, 2 taon na tayo. Sapat na sigurong dahilan yun para magawa mo na akong ipakilala sa pamilya mo. Iyan, hindi pa kasi ako handang gawin yan sa ngayon eh. Bakit? Dahil ba sa kinakahiya mo ako? Hindi naman sa ganun. Ayoko lang mabigla si Marco. Baka isipin niya, pinagpalit ko na yung papa niya sa iba. E dinadungisan yung imahe ko sa sarili kong anak. Di naman pwedeng ganun. Pero di ba sabi mo may sarili ng pamilya yung ex-husband mo? Oo, at hanggang ngayon mainit pa rin siya sa mga mata ng angkan ko. O yun naman pala eh. Alam ng lahat na may ibang pamilya na siya. Bakit hindi mo pa rin ako magawang ipakilala sa kanila? Kasi ayokong may isiping hindi maganda yung ibang tao. At isa pa, tanggapin natin ang katotohanan na kapag naghiwalay ng isang mag-asawa, babae pa rin yung parating lugi. Dapat si Boyet lang yung may kapintasan. Okay, sige. Sabihin na nating tinatanggap ko ang dahilan mong yan. Pero hanggang kailan ako maghihintay? Kailangan ba panibagong 2 taon? 3, 5? Kailan? Hindi ko rin alam. Parati namang hindi mo alam ang sagot eh. Hindi ko nga alam eh. Anong gusto mo sabihin ko? Magbigay ako kung kailan tapos syempre aasa ka sa sinabi ko. Tapos kapag hindi ko na panindigan, ako naman yung magiging masama. Kaya mas maganda nang sabihin na hindi ko talaga alam. Ang gusto ko lang naman, maramdaman kong parte ako ng mundo mo. Kahit man lang makilala ko yung mama mo tsaka yung anak mo. Masayang masaya na ako sa ganun, Jelay. Teka lang, Ian ha. Uulitin ko lang yung sinabi ko. Hindi nga pwede. Hindi pa ito ang tamang panahon. I'm sorry, Ian. Magulo pa kasi yung sitwasyon ko eh. Kaya please, huwag ka na muna makisabay, ha? Tsaka isa pa, anniversary natin ngayon, babe. Baka naman pwedeng enjoyin na lang natin tong gabi. Tama ka. Sige, enjoy na lang natin tong gabing to. Sorry. It's okay. Ano, order na tayo? Sure. Ma, gising pa pala kayo. Madaling araw na. Alam mo naman, hindi ako nakakatulog hanggat alam kong nasa labas ka pa. Bakit nga pala ngayon ka lang nakauwi? Mag-aalauna na ng madaling araw. Ano po kasi napasarap lang yung kwentuhan namin ng kaibigan ko. Pagkatapos kasi namin kumain sa labas, nagkape muna kami. Hindi na namin napansin yung oras. Kaibigan lang ang kasama mo? Abay, bakit naman yata posturang-postura ka pa? At may dala ka pang bulaklak. Sino ba talagang kasama mo? Si Mama talaga. Matanda na ako kung makatanong pa rin parang pulis. Bigay po sa akin to ng kaibigan kong si Sharon. Nakilala niyo na ho siya, Ma. Yung may negosyo na flower shop. Tapos yun nga, dahil malapit na yung birthday ko, ito, niregalo niya para sa akin. Bakit naman ayos na ayos ka kung si Sharon lang palang kasama mo? Ma, yung si Sharon kasi, sosyalera yun. Alam nga namang magpahuli ako, di ba? Kaya nung inaya niya akong kumain sa isang sosyal na restaurant, edi nagayos na rin po ako. Kung sa bagay. Bagay sa'yo yung damit mo, anak. Mas bumata kang tignan. Thank you po, Ma. Akala ko galing ka sa date eh. So, Ma naman, malabo hong mangyari yun. At bakit naman? 3 taon na rin naman kayong hiwalay ni Boyet. Masaya na siya sa bago niyang pamilya. Huwag mo sabihing umaasa ka pa na magkakabalikan pa kayong dalawa. Naku anak, tama na. Huwag po kayo mag-alala, Ma. Matagal na kaming tapos ni Boyet. Tsaka on the process na rin yung annulment namin. At pareho na lang po kaming naghihintay ng huling resulta. Bakit ka ayaw mo pang maghanap ng iba? Ma, wala ho akong panahon sa love life. Sa ngayon, na kay Marco muna yung atensyon ko. Sige na, Ma, matulog na tayo. Kung ano-ano pang sinasabi nyo dyan eh. Halatang inaantok na kayo. Ang akin lang naman anak, kung meron kang minamahal o gustong mahalin, ayos lang. Sa dami ng pinagdaanan mo,
Nararapat lang na makatagpo ka ng lalaking magmamahal sa'yo ng totoo. Opo, sige na po. Tara na, tulog na tayo. Naantok na rin ako eh. Sige na ma, good night. Tony, alam ko na hindi ko naman kailangang itago sa lahat ang relasyon namin ni Ian. 3 taon na rin naman kaming hiwalay ni Boyet noong mga panahon na yon. May sarili ng pamilya si Boyet. Kaya natural lang kung sakaling pati ako ay may sarili na ring buhay pag-ibig. Sa katunayan nga niyan, may iba na nagtatanong sa akin na kapag nag-grant ba ang annulment namin ay mag-aasawa raw ba ako ulit. At ang palagi kong sinasabi sa kanila ay hindi na. Ayoko na. Kahit kailan na hindi na ako magpapatali sa iba. Masaya na ako sa buhay ko na kasama ang anak ko. Yun ang palagi kong pampronta. Ang hindi nila alam, meron na akong ibang karelasyon. Isang taong nagpapasaya sa akin at ang dahilan kung bakit hindi ako gaano nagsasawa o napapagod sa mundo ko bilang isang ina. Ngunit kahit ganun ang ginagawa ni Ian para sa akin, ayoko pa rin malaman ng iba ang totoong estado namin. At may personal akong dahilan. Huwag niyo sana akong pag-isipan ng masama. Pero para sa akin, mas gusto kong habang buhay nasa akin ang simpatya ng mga tao. Kumbaga, ako ang niloko. Pero ako pa rin ang mag-isa sa dulo. Para lahat ng sisi hindi mawawala kay Boyet, dapat siya lang ang may kapintasan. Dapat nakatatak sa isip ng mga tao na sinira ni Boyet ang buhay ko. Marahil yun ang paraan ko para makaganti sa mga ginawa niyang panluloko sa akin. Gusto ko na kahit ilang taon pa ang lumipas, maliit pa rin ang mundong ginagalawan nila ni Salome. Kaya hanggat kaya kong itago ang relasyon namin ni Ian, gagawin ko. Huwag lang maisip ni na Boyet at Salome na malaya na sila dahil meron na rin akong iba. Alam ko naman na hindi ako nagiging patas kay Ian. Tunay ang pagmamahal na ibinibigay niya sa akin. Ilang beses na rin niya akong inaaya sa bahay nila para ipakilala sa mga magulang niya. Pero ako lang ang umaayaw. Kapag kasi pumayag ako sa gusto niya, magkakaroon na siya ng mas matibay na rason para pilitin akong ipakilala siya sa pamilya ko. Pinapanindigan ko na hindi magbabago ang desisyon ko hanggat hindi naaayos ang annulment namin ni Boyet. At hanggat hindi humuhupa ang galit ko sa ginawa nila ng babae niya sa akin. Tony, hindi rin naman naging madali ang lahat sa akin. Aaminin ko na kahit paano, totoo naman ang nararamdaman ko para kay Ian. Hindi ako magtatagal ng halos 2 taon kung hindi siya espesyal sa buhay ko. Yun nga lang hindi sapat ang pagmamahal na yun upang tuluyan kong pakawala ng sarili ko sa nakaraan. Hanggang isang araw, ipinagdiriwang namin noon ang kaarawan ng anak kong si Marco. Kami-kami lang at syempre kasama si Boyet. Pero hindi ko inakala na sa halip na si Marco ay ako pala ang makakatanggap ng isang sorpresa. Sino yung nag-chat sa'yo? Si Salome? Oo. Nagtatanong ko kung ng oras daw ako makakauwi. Oh, bakit mukhang irritable ka? Simula kasi nung umalis ako ng bahay hanggang sa makarating ako dito, panay na yung chat sa akin. Alam niya kasing dito yung punta ko kaya hindi siya mapakali. Bakit naman hindi siya mapapakali? Iniisip ba niya na baka agawin kita? Tumigil nga siya. Hindi ako katulad niya na magaling mang-ahas ng asawa ng iba. Jelay, please. Birthday ng anak natin. Baka pwedeng kahit ngayong araw lang magkasundo tayong dalawa. At isa pa, 3 taon na rin yun lumipas mula nung naghiwalay tayo. Kalimutan na natin yun. Okay, sige. Pero pagsabihan mo yung babae mo na wag siyang mayat-maya kung tumawag o mag-chat ha.
Isang beses sa isang taon lang magbe-birthday ang anak natin. Ibigay niya na yon. Kasi baka nandito ka nga pero nasa cellphone mo naman yung attention mo. Eh di sana hindi na lang kita pinapunta. Sige na, pasensya na. Nga pala, nakita kita nung isang araw may kasamang lalaki. Ha? Saan? Sa restaurant. Kumakain kayong dalawa. Boyfriend mo ba yan? Ito naman, may kasama lang na lalaki, boyfriend na agad. Pero para kasing nakita ko, hinawakan niya yung kamay mo kaya naisip ko, baka boyfriend mo siya. Namamalikmata ka lang nun. Baka may inaabot lang siya sa tabi ko kaya nagmukhang hinahawakan niya yung kamay ko. O di kaya nagbibiroan kami, ganun. Boyet, wala akong boyfriend ngayon. Okay, may tanong ko lang. Ba't mo na itanong? Para luminis yung konsensya mo? Para makahinga ka ng maluwag dahil pagkatapos ng ginawa mo sa akin, sa wakas, magiging masaya na rin ako. Boyet, kahit ilang taon pa yung lumipas, hinding-hindi mabubura yung nakaraan. Habang buhay na yung nakatatak sa puso't isipan ko. Kaya kung sakaling may karelasyon nga ako ngayon, hindi ibig sabihin nun absuelto ka na. Alam ko naman yun. Buti naman. Sige na, kumuha ka na ng pagkain mo. Tabihan mo na lang yung anak mo sa pagkain. Masarap ba, Apo? Oo naman po, Lola. Tsaka paano naman po hindi ito magiging masarap? Kayo nagluto eh. Dahil niyo pa nga po si Mama sa sarap magluto eh. Naku, bata pa lang. Marunong ng mambola. Ang sarap po talaga ng spaghetti tsaka fried chicken nyo. Sana araw-araw ganitong pagkain. Naku, di nagsawa ka naman. Papa, tabi po tayo. Dito ka oh. Sige. Mama, Papa, ang saya-saya po ng birthday ko. Talaga? Kahit kami lang yung bisita mo? Opo, masaya na ako kasi lahat ng importanteng tao sa akin, kasama ko po ngayon. Si Lola, si Mama, tsaka si Papa. Magandang regalo na po to sa akin. Thank you po sa inyo You're welcome, anak. Mamaya ha. Maganda ka, manonood tayo ng sine. Sige po, excited na ako. Tapos ibibili niyo po ako ng bagong robot, di ba? Yung matagal ko na pong gustong ipabili. Birthday ko naman po ngayon eh. Talaga? Oo naman, syempre bibili ka ni Papa. Kasi nabalitaan ko, mataas yung grades mo sa school eh. Yay! Oh, sige na anak. Kumain ka na, ubusin mo yan. Opo, Mama. Oh, sino naman yon? May inaasahan ba tayong bisita na darating ngayon? Ay, naku, wala naman ho. Pero ako na lang ho magbubukas ha. Kain lang kayo dyan, sandali lang. Oo, andyan na. Sino ba kasi to? Iyan! Hi babe. Anong ginagawa mo rito? Birthday ng anak mo, di ba? Naisip ko kasing personal ko nang ibigay sa kanya tong regalo ko. Umalis ka na. Wala akong maalalang pinayagan kitang pumunta sa birthday ng anak ko. Sige na, umalis ka na. Nandito na ako sa bahay niyo. Oh. Papaalisin mo na lang ako basta. Parang di naman yata tama yun. Wala akong pakialam. Basta umalis ka na. Sige na. Jelay, anak. Sino ba yung bisita mo? Ay, magandang umaga po. Ako nga po pala si Ian. Ay, magandang umaga rin, iho. Ako naman si Delia, nanay ni Jelay. Kaibigan ka ba ng anak ko? Opo. Nabanggit po kasi niya na birthday ng anak niya ngayon eh. Dahil nandito na rin naman po ako sa area, naisipan kong bilan ng regalo si Marco. Tapos personal na ibigay. Ay, naku, nakakahiya naman sa'yo, iho. Nag-abala ka pa. Ay hindi, wala po yun. Malapit na kaibigan ko po kasi itong si Jelay at parati niyang nakukwento sa akin. Lalo na yun si Marco. Ay, ganun ba? Parang ngayon lang yata kita nakita. Bago lang kasi siya sa amin. Tapos naging close kami ngayon. Kaya ngayon nyo lang siya nakita. Opo, tama po yun. Siya, iho. Pumasok ka rito at saluhan mo na kaming kumain. Naku, salamat po. Sakto, di pa ako makain eh. Hindi, joke. Biro lang po. Ay, palabiro pala itong kaibigan mo, anak. Halika na. Doon na tayo sa hapagkainan. Nandun ang birthday boy. Ikaw na mag-abot sa kanya ng regalo at siguradong matutuwa yon. Ay, sige po. Jalay, anak, ano pang itinatayo-tayo mo dyan? Isarado mo na yung pinto at saluhan mo na kaming kumain. Sige pa ma, susunod po ako. Siya, sige.
Ay, taga saan ka ba, iho? Taga Sampaloc po. Ay, alayo rin pala, ano. Marco! Tito Ian mo, kaibigan ng mama mo. Naku, lagot na. Buisit. Tony, pagkatapos nun ay nagkausap kami ng mama ko. Sabi niya, mabait daw, si Ian, masayahin, at halata sa pananalita nito na isa itong matalinong tao. Naguhugas ako ng pinggan noon, halos mabitawan ko nga ang platong hinuhugasan ko. Nung sabihin ni mama na kung sakaling manligaw daw sa akin si Ian, ay agad ko raw itong sagutin. Sa nakikita daw niya, magiging mabuting kasintahan ito para sa akin. Aaminin ko, Tony, na nung araw na yun, muling sumagi sa isip ko ang salitang pag-aasawa. Tama naman si mama na mabuting tao si Ian. At sa loob ng 2 taon naming relasyon, hindi siya humigi ng higit pa sa kanya o higit sa kaya kong ibigay. Maliban lang sa pagpapakilala sa pamilya. Pero alam ko naman na kaya niya gustong gawin ko yun ay upang mas makilala pa niya ako ng lubusan. Naging masaya naman ako kahit palagi kaming nagtatago kung magkita at mag-usap. At alam ko na kung sakaling magkatuluyan nga kami ni Ian, ituturing niya na parang isang tunay na anak si Marco. Pero Tony, kahit lahat ay naaayon para kay Ian, sa tuwing naiisip ko na magiging mag-asawa kami, ay bigla akong nakakaramdam ng kaba. Bumabalik sa alaala ko ang mga panluloko ng dati kong asawa. At hindi ko maiwasan na pagdudahan si Ian na baka matinulang siya bilang nobyo pero magbabago rin kapag naging asawa ko na. Nang dahil doon, muli kong naalala kung bakit nga pala ayoko nang magmahal. Kung bakit pinipigilan ko ang sarili ko na tuluyang mahulog ang loob kay Ian. Kaya naman, naisip kong oras na para gawa ng paraan ang paghihirap namin ni Ian. Hindi. Ano? Hindi ako papayag na iwan mo na lang ako ng ganun-ganun lang. 2 taon ng buhay ko, binigay ko yun sa'yo. Minahal kita, Jelay. Inintindi kita, tinanggap. Tapos ganito gagawin mo sa akin? Hindi. Ayoko maghiwalay tayo, aayusin natin to. Paano? Paano mo aayusin ang isang relasyon kung gusto nang bumitiw nung isa? Isang tanong, isang sagot. Mahal mo pa rin ba ako? Pwede ba, Ian? Tigilan mo ako sa mga ganyan tanong mo Sagutin mo ang tanong ko. Mahal mo ba ako o hindi, Jelay? Oo, mahal kita pero ayoko na. Ayoko nang masaktan. Ayoko nang maloko. Ayoko na magtiwala. Ayoko nang paulit-ulit magpatawad. Ayoko na maranasan yung naranasan ko noon. Kung ayaw mo pala, bakit mo ako sinagot? Bakit hinayaan mo pang magtagal tayo ng 2 taon? Dahil sinubukan ko naman. Akala ko, kapag hinayaan ko yung sarili kong mahalin ka, mawawala lahat ng takot ko. Pero habang tumatagal iyan, unti-unti ako napapaatras. Hanggang sa narealize ko na hindi pala nawala yung takot ko. Sino ba nagsabi sa'yo na gagaya ako sa kanya? Ha? Hindi kita sasaktan, Jelay. Hindi kita lolokohin. Yan din yung sinabi niya nun eh. Sabi niya hindi ako sasaktan, hindi daw ako lolokohin, hindi ako ipagpapalit sa iba, pero ginawa niya pa rin yung lahat. At yun yung dahilan kung bakit hindi na ako naniniwala sa kasal-kasal na yan. Sa harap ng altar siya mismo nangako, pero sa huli, hindi niya naman pinanindigan. Jelay, makinig ka sa akin. Ha? Hindi ako katulad ng ex-husband mo. 2 taon ko nang pinapatunayan yun sa'yo. Ang hiling ko lang, pagkatiwalaan mo ko. Yung hinihingi mo,
Matagal nang wala yan sa akin, Ian. Oo, mahal kita. Pero wala na akong tiwala sa pag-ibig. Wala na akong tiwala sa mga salitang binibitawan mo ngayon. Kaya para hindi na tayo umabot pa sa puntong pati respeto sa isa't isa mawala. Please, ngayon pa lang tapusin na natin to. Huwag na nating pahirapan yung mga sarili natin. Dahil ako na mismo yung nagsasabi sa'yo ngayon, Ian. Walang patutunguhan itong relasyon natin. Tony, magmula noon hindi na ako tumanggap pa ng mga manliligaw kahit may mga umaaligid pa rin naman. Kahit si mama pa ang nangungumbinsi sa akin na baka oras na para muli akong magmahal, ako ang umaayaw. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin akong naghihintay sa magiging resulta ng annulment namin ni Boyet. Hiling ko na sana mabigyan ako nito ng pagkakataon na maging malaya na. Pero kahit maibigay man sa akin yon, wala na akong planong makipagrelasyon at mag-asawa ulit. Nawala na ako ng tiwala sa mga lalaki, Tony. At hindi ko alam kung may pag-asa pa bang maibalik ang mga bagay na nawala sa akin dahil lang sa nagmahal ako ng tapat at lubusan. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa Puso, Jelay. Sumasa Puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.